guys! Welcome back for another free time vlog. For today's video, tayo ay mag-YT boots. At ang topic natin for today is why do we fail even when we work hard? Yun, so ang topic natin yun. So bakit tayo nag-fail kahit na nagsusumikap naman tayo, nagtatrabaho tayo ng maigi, pero bumabagsak pa rin tayo. Hindi po ganun. Okay? So, let's start. Number one reason, effort doesn't always equal outcome. Ibig sabihin, hindi naman dahil nagsusumikap tayo, maganda na yung outcome. You can say, siguro, maraming nagsusumikap na maganda ang outcome. Pero ngayon, hindi naman lahat. Okay, merong mga ilan na kahit nagsusumikap talaga, hindi talaga nakukuha yung gusto nila, yung tipong success. Okay? Anong ibig sabihin nun? Hard work is essential. So, totoo naman at sa pagtatrabaho, essential yan. Kailangan na kailangan yung hard work sa buhay, di ba? But it's not the only factor. Hindi lang yun ang factor. Hindi lang hard work ang magpapaganda at magpapupunta sa iyo sa success. Kailangan meron kang timing. Una-una yan, di ba? Parang pag hindi mo nakuha, sa timing ni Lord. Di ba? Yung tipong ganun. Meron sila sinasabing ganun, di ba? Sabi nila kapag may mga bagay na hindi tayo nakukuha, ibig sabihin, hindi pa oras. Diba? Naniniwala kayo sa ganun. Iba yung timing ni God pag minsan sa timing natin. Like for example, hindi pa oras para ibigay sa'yo ni Lord yung gusto mo, yung tipo ng ganun. So timing, isa yun sa mga factor kung bakit tayo pag minsan bagsak sa una, hindi pa panahon. Yung tipong ganun. Tapos meron ding strategy. Pag minsan kulang tayo sa strategy. Nagtatrabaho tayo na maigi pero hindi natin ginagawan ng hindi natin na-applyan ng strategy, hindi natin pinag-iisipan kung ano yung next move. Kumbaga, nagiging stagnant. I have to give you a disclaimer, naalala ko. Itong mga to is pawang research result lang at isa rin to sa tanong ko sa sarili ko. Hindi lang sa inyo. Okay? Baka mamaya sabihin nyo, nagiging naman ako dito, anong tawag doon? Nagiging know-it-all, di ba? Hindi ako know-it-all. Sadyang re-research ko lang at yung assistant natin ito ang binibigay na search result. Okay? So, effort doesn't always equal outcome. So, pag minsan kulang tayo sa strategy, sample na lang sa work, hindi pwedeng ka lang. Alam mo yon? Trabaho ka lang ng trabaho, wala kang strategy. Kumbaga, wala kang goal. Anong strategy mo? Ganun lang? Trabaho lang ng trabaho? Di ba? Kailangan gusto mo ma-promote, gusto mo tumaas ang sahod, diba? Gusto mo may bagong matutunan sa kumpanya. Yung mga tipong gano'n, para meron kang, kumbaga, yung development mo sa sarili mo, pag pataas. Hindi pwede yung gano'n lang. Okay? Kung nagtatrabaho ka, so kung nandun ka pa rin sa nagtatrabaho ka, kailangan gano'n parati kayo, development nyo. Hindi pwede stagnant kayo na gano'n lang. Okay? Kailangan merong goal. Either mag-i-improve yung development nyo, may matututunan kayong bago every month, every year, tumataas ang sahod mo every month, every year, diba? Yung mga tipong ganun, tumataas yung position mo every month or every year, kung ano mang klaseng pagtaas yan, kailangan may ganun para hindi kayo maboring. Kasi kapag unang-una hindi kayo maboring, pangalawa hindi kayo mag-stagnant, kasi yung mga nasa posisyon, yung mga nasa taas, tinatanong yan ba't si Dave parang ganyan? Hindi siya nag-move, hanggang doon na lang siya. Hanapan nila kayo ng result ngayon, tatanungin kayo, bakit ganyan, bakit ganito? Hindi nyo alam, sasagot nyo kasi wala kayong strategy, wala kayong goal. Diba? Anong gusto mong mangyari ka after 5 years? Yan, tinatanong yan sa interview, tinatanong yan sa inyo personally kapag kailangan nakikita nila lang medyo hindi kayo kumikilas, hindi kayo, yung trabaho nyo, ganun lang, tipong ganun. Kailangan parati kayo may development. Okay? Kung gusto nyo ng outcome. So, another factor is timing, second is strategy, and then the other one is syempre swerte. The luck always play a role. Pag minsan, nandun rin sa swerte, kailangan swerte ka, kumbaga. Hindi pong gano'n. Madalas natin sinasabi yan ay si Dave, ganyan, si Dave, ang swerte-swerte na promote. Hindi pong gano'n. Ay si Dave, ang swerte-swerte tinaasan ng sahod. Hindi pong gano'n. Yung hard work, meron naman nagagawa yan, yes, okay? Kasi napapansin naman ng mga higher ups yan mga managers, supervisors, nakikita naman nila nagtatrabaho kung maigi, pag minsan nagagawa nila ng paraan na taas ang kanasahod.
ba? Pero yung tipong kasi darating doon sa punto na wala ka nang itataas sa sahod. Kumbaga ceiling, ang tawag nila doon ceiling, di ba? Salary mo ceiling na. Ang next move mo nun, position, next na, or development ng sarili mo, another additional work, di ba? Bakit kailangan ganun? Kasi nakaka-boring yun, guys. Isa sa mga factors kung bakit nabobore yung mga empleyado dahil doon kasi alam mo yun, wala, ganun lang. Tapos biglang pinasukan ng masama pa, pinasukan ng politika yung nyo, yung tipong toxic na. Ano yung toxic? Yung mga katrabaho mo, ang dami nang sinasabi, yung mga tipong kung ano nang sinasabi sa'yo pag nakatalikod ka, tsaka pinagchichismisan ka, yun, hindi nawawala yun meron kahit sa kapunta, merong ganun di ba? Pag natsyempuhan ka ng ganun, ang kailangan mong isipin, yung sarili mo na lang, focus sa goal mo, kailangan mag-set ka na ng goal mo kasi labanan na yan, may toxic na yan, hindi ka na pinapalagan ng negativity dahil may mga toxic na sa paligid mo. Kailangan set mo na yung goal mo, may position ka, either develop mo sarili mo, new skills na matututunan mo, new sahod, mataas na sahod, di ba? Or new position, di ba? Dapat pa natin ganun, okay? So, hindi lang hard work. Malaking bagay ang hard work, yes, pero meron din kasamang iba pa yan para hindi mo masabing nag-fail ka. Okay? That's number 1. Number 2 is wrong goals, misaligned actions. Siyempre, yun na. Mali pala yung goals mo. Diba? Mali yung goals mo. Like for example, ano ba yung mga wrong goals? Kumbaga, ang sinasabi dito yung nag-goal ka nga, pero hindi naman yun ang para sa'yo. Hindi naman yun yung naka-align sa'yo. Diba? For example, ano ba? Ang sabi mo, gusto mo magtayo ng business. So that's another goal. That's a goal. Ang problema naman, hindi ka nakapag-ipon. So wala kang capital. Diba? Bunggo, wala kang capital. Pangalawa, wala kang alam pagkukunan ng capital mo. Wala kang mahihiraman. O, ba't ka mag-goal na gusto mo mag-business kung wala ka namang capital? O masama pa, nag-resign ka. Sorry. May kakilala kasi akong ganun. Naalala ko meron. Sorry. Alam mo na kung sino ka. Okay? Pero ayun, huwag kayong magre-resign kung gusto niyo mag-business. Ang dahilan niyo gusto niyo mag-business, magre-resign kayo. Malaki pong risk yun. Okay? Kung magre-resign man kayo para mag-business kayo, make sure na meron na kayong pera para makapag-start na kayo ng business. Mahirap kasi magre-resign na ako kasi gusto ko mag-business. Wala ka namang pera. Nag-set ka ng goal na gusto mo ng business, wala kang capital. Paano yun, di ba? So, ang tawag doon, wrong goals. Diba? So, another one is misaligned actions. O, nakapag-set ka na. Business. Diba? Ang ganda ng, ang ganda ng strategy mo, ang ganda ng goal mo. Business, gusto mo mag-business. Parati mo sinasabi, every month, every day, mag-business ako. Pinagsasabi mo sa mga kakilala mo, mag-business talaga ako, mag-business ako. Hindi ka naman nagtitipid. Kaya ang main na kailangan para mag-business ka is pera. Hindi ka naman nagtitipid, hindi ka nakakapag-ipon. Malala, gumagastos ka, kumakain ka sa restaurant. Bumibili ka na kung ano-anong gadget. Parang ako, gusto ko mag-business. Diba, sabi ko sa inyo, disclaimer ko para sa akin mga to, yung mga hindi lang sa akin, diba? Hindi lang para sa inyo, actually para sa akin lahat ng mga to. Okay? So, yun. Sinasabi ko na ngayon sa sarili ko, gastos ka ng gastos, pero gusto mo mag-business, tipong ganon. Pero may strategy naman ako. Okay? So, sa akin na lang yung strategy na yon. Diba? So, kasi let's say, sige, sabihin na natin hindi ka nakapag-ipon. Kailangan alam mo kung saan ka kukuha ng pera. For business. Kung gusto mo mag-business, kailangan merong ganon. Diba? Pagkukunan ng capital. It's either your own money or pang hiram ka. Either ka mag-anak ba yan or sa bangko ba yan. Diba? Ako pwede ako manghiram sa bangko. Ang problema ko, secret. Hindi ko muna sasabihin, okay? So, ayun, sa akin yan, okay? So, that's number 2, wrong goals and misaligned action. Basahin natin siya. Sometimes we work hard at the wrong thing. If our efforts aren't aligned with our true purpose or the right opportunity, we end up stuck or burnt out despite all the hassle. Ayun na lang, stay na lang tayo dun sa sinabi kong example at meaning.
Okay, medyo medyo bigat siya. Huwag na natin i-elaborate. So, number 3, lack of feedback and reflection. Okay, so hindi naman lahat ng feedback, guys, is masama para sa'yo. At hindi na lahat ng feedback na binibigay nila sa'yo, maganda yung pagkakadeliver. You need to accept that kasi ganun talaga. Okay, meron mga feedback na napakasamang pagkakasabi, kaya hindi natin talaga tinatanggap. Pero meron mga feedback na napakaganda ng pagkasabi at napakasarap gamitin na sinabi mo sa akin yung feedback na yan. Thank you so much. Pasasalamatan pa. Kasi napakaganda ng delivery at napakaganda ng magagawa sa'yo. Dahil nalaman mo na meron pa ng ganito, na ganito pala, na kailangan pala ganyan. Yun ang magandang feedback. Yun ang kinukuha natin. Okay? So, minsan kulang tayo sa ganun, feedback, positive feedback, or negative feedback but delivered very, very maganda para sa atin. Tapos, pag minsan naman, sabi dito, reflection. Kulang tayo sa reflection. Lack of feedback and reflection. So, ibig sabihin, kung magsaset ka man ng goal para hindi ka mag-fail, since yun ang topic natin, bakit tayo nag-fail, kailangan nagre-reflect ka kung ano yung mga kulang mo, kung ano yung mga dapat mong gawin. Diba? Yung mga tipong ganun. Hindi lang yung nag-set ka lang ng goal. Tapos wala ka nang ginawa, expect mo na nag-fail ka talaga. Diba? Yung tipong ganun. So that's number 3, lack of feedback and reflection. Okay, sabi niya dito, if you keep working without stopping to assess what's working and what's not, you're repeating mistakes. Growth needs feedback. Without it, we might just be running in circles. Ayun, so pasok tayo dun sa napaka-precise. Like for example, sa work mo. Diba? Pag ang work, kahit na yung work mo na na para ka lang machine sa pag-work or para ka lang sa kahit na simpleng ganun lang, meron ka na perform na strategy mo on your own, di ba? Pwede mo tawagin sistema mo, sarili mong sistema, di ba? Normally, nangyayari yan, normally magulo yan sa unahan. Okay? Pero pag tumagal, pinagpatuloy mo, gumagaan, bakit? Kasi natututunan mo, meron ka natututunan. Diba? Yung mga feedbacks, mga way ng work ng mga katrabaho mo, kumbaga, inaalam mo kung ano yung tama, diba? Yun. Tapos, inaaral natin sa sarili natin, nakagawa tayo ng sarili natin sistema, sariling way ng paggalaw sa trabaho, diba? In the long run, pag tumagal, expert ka na, diba? Hindi ka na nahihirapan. Isa ka na sa mga nagtuturo doon sa mga bago kasi ang mga bago wala pang alam, wala pa silang sistema, wala pa silang routine na magandang resultang po-produce. So bago sila, wala silang alam, kapapa lang, gano'n. Ikaw din magtuturo sa kanila kasi ikaw, matagal ka na, may natutunan ka na, marami ka ng strategy at positive na yung resulta ng outcome mo. Gano'n ang advantage mo kapag tumagal. So ang sinasabi lang naman dito, sa unahan, mafe-feel mo na nag-fail ka sa lahat ng bagay. Sa unahan, madalas yan nafe-fail ka, mag-fail ka. Naku, yung panghihinaan ka ng loob, tipong gano'n. Kasi nga, hindi ko alam gagawin ko, hindi ako nakaka-output, hindi ako nakaka-quote, anong gagawin ko. Ganun talaga sa una, kasi syempre wala ka pang alam, hindi ka pa nakapag-build up ng sistema mo, hindi ka pa nakapag-build up ng routine mo na mag-proceed dun sa magandang outcome mo, dun sa target mo. Pero pag tumagal, kung tsatsagain mo yan, hard work, di ba? Kasi ganun, importante yung hard work. Malaking factor ang hard work, di ba? Kung pagsisikapin mo yan, sa una na yan, kahit na magkakamali ka, nag-fail ka, darating yung mga oras, nag-a-adjust ka na, nagiging magaling ka na, di ba? Wala naman pong magaling na talaga. O sabihin, wag natin lahat yan. Sige, merong mga, siguro 1%, 2%, o mga katiting na magagaling talaga. Hindi na natin questionin yan. Pero maramihan, nag-uumpisa po dun sa unang-una na bago pa lang. Tapos na inaaral, nag-fail, tapos inaaral, nag-a-adjust, hanggang sa maging expert ka na. Itong gano'n, diba? Ganun din sa work. Kung sa call center ka, agent ka, level 1 ka, o sa una nahihirapan ka, pag sanay na sa level 1, step ka na sa level 2. O nahihirapan ka na naman kasi umpisa ka pa lang sa level 2,
O pag tumagal ang sanay ka na, magaling ka na, expert ka na, o level 3 ka na naman. Parang ganun din po ang promotion eh. Level 1, level 2, level 3, supervisor, manager, tipong ganun. Okay? So, number 3, lack of feedback and reflection is another reason kung bakit nasasabi natin na nag-fail tayo. Kahit na nagtatrabaho tayo na maigi. So, number 4, burnout and no balance. Yun. So, number 1, hard work, di ba? Pag minsan sa kaka-hard work natin, napipil natin yung overworking. Sabi dito, overworking can backfire. Di ba? Pag minsan kasi hindi lang hard work, hindi lang yung trabaho. Trabaho lang ang trabaho. Sige, trabaho lang ang trabaho. Tapos napapansin mo, hindi mo na, yung pa masakit sa'yo. Masasaktan ka kasi nagtatrabaho ka naman hindi mo nakukuha yung goal, hindi mo nakukuha yung quota, pero trabaho ka ng trabaho. Pag minsan, kailangan ng pahinga sa call center. Kasi puro call center ang sample ko guys kasi pinakamatagal kong employment is call center. Sa call center, pagka ganyan, kunyari, ang dami nang pumapasok na calls, di ba? Tapos napapansin mo yung mga calls mo parang ang tagal mo na sa yung isang call mo lang umabot ng 1 hour. 'Di ba? O naka 3 hours ka na sa sa shift mo. 3 calls ka pa lang. Ang target mo 30 in a day. So ang ginagawa nila guys, nagbe-break sila, bio break. Sabihin nila sa supervisor, sa bio break po, usually pag nag-bio break sila, usually ihingi, 'di ba? Sila or Yung sa call center normally yung may mga visyo, bio break nila is mag-yosit talaga para matanggal yung stress. Pahinga muna, break. Para mag-clear yung mind nila. Para alam nila yung gagawin nila pag pumasok yung susunod na call. Tipo ganun. Okay? So, napakalaking importante nung break. Hindi puro push lang. Push, hindi. Kailangan talaga may break. Pag minsan kailangan ng break. Yung break kasi, pause muna, wala ka munang gagawin, pahinga ka muna, relax, kahit na ilang minuto lang. Then, atake ulit pagbalik, di ba? So that's burnout and no balance. So kailangan nating matandaan yon, burnout and no balance. Malaking factor ng pagtithink natin na fail kahit na super hard work naman. Okay? And then number 5, external factors we can control. Ito, gaya nga ng sabi ko, kahit natrabaho ko ng trabaho, tapos merong mga bagay na hindi mo naman makontrol, di ba? Ito na yon, basahin ko na lang. The world isn't always fair. Kaya nasabi ko sa vlog ko, merong yung ganun talaga vlog. Isa sa mga nasabi ko doon is, the world is unfair. Or hindi lahat fair, di ba? Ito yung ganun. World isn't always fair. Market crashes, pandemics, betrayals, some things are out of our hands. Yun. So, hindi lahat-lahat nakokontrol natin. Hindi lahat-lahat may magagawa tayo. Pero mga bagay na ganun talaga, hindi na natin magagawa. Ang kailangan na lang natin gawin is accept na natin na ng ganun, may nangyari ganun, at mag-move tayo sa isip natin. Ang isipin natin is wag i-focus dun sa hindi natin kayang i-control. I-focus natin instead dun sa kaya natin kontrolin o kaya natin gawin o yung anong gagawin natin. Yun ang i-focus natin. Hindi yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa atin. Anong mga yun? Yung mga bagay na wala tayong control. Tipong wala tayong magagawa. Diba? Bakit ka magpo-focus dun? Wala ka magagawa. Sinasayang mo yung oras mo. So, focus tayo dun sa kaya nating kontrolin. Okay? So, that's number 5. External factors we can control. Sabi dito, some things are out of our hands. Resilience is built when we accept this and adapt, not blame ourselves entirely. Ayun. So, kasi merong mga tao, na-observe ko yan sa sarili ko rin, bukod sa iba, merong mga tao na kapag nakaranas ng tinatawag nating fail, yung tipong nasa baba sila, yung down na sila, nagpo-focus sila doon. Ako nangyari na sa akin yun, nagpo-focus din ako sa ganun. Dati, ngayon hindi na.
Okay? Natuto na ako. Wala akong control sa mga bagay-bagay. Kailangan ilagay natin yan sa likod natin. Huwag natin pansinin. Ang importante, kung anong gagawin natin. Kung anong tatayo tayo, sabi nila, merong mga nagsasabi dyan, ba't di ka tumayo, ba't di ka tumayo? Hindi nila alam na katayo na. Eto na. Diba? Lumalaban na ulit sa buhay-buhay. Hindi pong ganon. Okay? Kaya huwag kayong padadala sa mga sinasabi ng iba. That's another thing na hindi natin makokontrol, yung mga sinasabi ng iba. Hindi naman nakakatulong lalo na dun sa mga hindi naman nakakatulong na sinasabi nila. Focus ka sa sarili mo. Believe in yourself. Believe in God na nandiyan siya parate. Tapos move forward. Strategy, hard work, believe that God's timing is nandyan para sa'yo. Lahat yan darating talaga para sa'yo. Okay? And then next after that is number 6, fear of asking for help. Ayun. So pag minsan, ako, aminado ako, marami akong resources, marami akong pagkukunan, marami akong pwedeng lapitan, pero hindi ako normally humingi ng tulong. Okay? Hindi ko alam, siguro na, hindi ko alam kung bakit ako gano'n. Okay? Hanggang ngayon, gano'n pa rin ako. Oo. Pero nakakayanan ko naman, so I think hindi pa rin naman talaga kailangan humingi ng tulong. Pero, yun, merong gano'n. Kung meron kayong malalapitan, diba, why not? Wala namang masamang humingi ng tulong. Diba? Lalong-lalo na kung alam nyo nandiyan pala siya, kahit gusto niyang tumulong sa'yo, lalong-lalo na, diba? Hindi, go. I-forward mo na para makapag-move ka. Pag minsan kasi kailangan din natin ng ganun. So, huwag tayo masyadong mag-i-expect na may tutulong sa atin. Ano? Baka naman expect ka ng expect. Puro pa-down ka lalo dahil walang tumutulong. Expect ka ng expect na. Hindi, pag meron lang, nandyan. Pag meron, kumbaga ano lang siya, side lang. Kumbaga side lang. Side lang siya. Tipong may available na tulong dyan. I-grab mo na opportunity to help you, di ba? Pero kung wala naman, huwag mo pansinin na walang tumutulong sa'yo kasi madadown ka lang lalo. Wala tayong control dyan. Doon ka sa sarili mo. Focus ka lang sa sarili mo. Okay? So, know how to seek help. So, number 6, reason kung bakit yung hard work natin hindi gumagana or hindi nag-work even though for hard work ka ng hard work, hindi tayo humihingi ng tulong. Okay? So, fear of asking for help. So, that's number 6. Pag meron ka naman pagkukunan ng tulong, why not ask for help? Okay? So, number 7, for the last. Success takes time. A lot of it. Okay? So, hindi naman, ayun, napakasimpleng statement lang na hindi naman lahat ng bagay makukuha mo sa isang araw lang. Kahit naman, example, sa love life. Diba? Diba yung mga topic na naiisip ko? Anyway, nasabi ko na, so kunwari love life, hindi naman, diba? Nakilala mo siya, tapos bukas boyfriend mo na, para kayong baliw nun. Pero naman ganon, mga bata siguro, diba? Pero, ang love naman kasi, pag minsan dumadaan sa friendship, pag minsan naman, hindi man friendship, nanliligaw para makilala. Diba? Yung mga old ways, diba? Mga ganon. Or ibahin natin, like for example, sa work, hindi ka naman magmamanager kagad. It's either mag-umpisa ka sa unang-una, diba? Or pwede ka nilang i-hire as a manager pero training. Diba? Ibig sabihin, iti-train ka muna mag-manager. Ibig sabihin, nag-umpisa ka pa rin naman dun sa manager ka, pero ka pa lang, pwedeng assistant training or assistant manager or under training na manager. Diba? Hindi pong ganun. Walang kunyari, nag-graduate ka tapos manager ka kagad. Hindi. Dadaan ka pa rin sa training doon. Nag-umpisa ka pa rin sa una. Okay? Unless ang father mo ang may-ari, parents mo ang may-ari ng kumpanya, malamang mag-manager ka talaga kagad, di ba? Hindi kung gano'n. Ganun din sa, let's say, kung gusto mo maging mayaman or gusto mo magkaroon ng bahay, di ba? Ipon-ipon muna, di ba? Hindi naman basta-basta may bahay ka unless nanalo ka sa loto, di ba? Hindi kung gano'n.
So, number 7, success takes time. Most of it, ganon. Sabi dito, we often expect results too soon. What looks like failure might just be a middle of a journey. Patient isn't passive, it's a part of the grind. Yun, lalo-lalo na kung nag-hard work ka na, nandun ka na. Hard work, di ba? Yung naghahabol sa mga posisyon, yun na yun hard work, nandun ka na, di ba? Huwag ka magmadali. Hayaan mong makita nila na nag-hard work ka. Hayaan mong ipakita mo na may strategy ka, na gusto kong deserving ka maging manager. Ipopromote ka naman nila. Unless may self-issue yung mga nasa taas mo. Yung mga tipong gano'n, okay? So, yun lang yung mga reason kung why do we fail even when we work hard. So, 7 lang siya. Sabi dito, closing thought, hard work is never wasted. It teaches, refines, and prepares you. Failure isn't always the end. It's often the adjustment point before the breakthrough. Ayun. So, explain natin. Hard work is never wasted. It teaches, refines, and prepares you. So, di naman nasasayang ang hard work. Okay? Ang importante dyan, alam mo na kailangan talaga ang hard work sa trabaho. Kung gusto mo tumagal sa trabaho, gusto mo ma-promote, lalo-lalo na kung gusto mo tumaas ng sahod, di ba? Hard work, kailangan talaga yan. Yan ang pinakauna. Okay? Pero hindi lang yon. Kailangan may strategy ka, meron kang goal, di ba? Yung mga pagkakamali na yan, pakunti-kunti, kailangan alam mo na nangyayari talaga yan. Taas-baba talaga yan. Kahit saan ka pumunta, taas-baba, maganda yung ano mo, tapos nagkamali ka, baba ka na naman, tanda yan. Yan, taas-baba. Kailangan alam mo yan. Isa yan sa mga dapat natin i-accept, yung taas-baba na yan. Okay? Para hindi na tayo malungkot, hindi na tayo ma-depress dahil nag-fail ka. Kailangan sanayin mo yung sarili mo na kahit sa gusto mo, yung failure, kasama talaga yan. Mafe-fail ka at mag-fail ka. Pero, ang maganda dyan, pag nag-fail ka, nasa baba ka, alam nyo na pupuntahan nyo. Isa lang, which is, taas pa rin. Diba? Ganun lang yun, guys. Tandaan natin ang failure, hindi naman talaga masama yan. Yung failure na yan, minsan yan pa nagtuturo sa atin, gaya ng sinabi dito. Rini-refine tayo. Parang kung baga sa espada, kung panday ka, di ba? Rini-refine yung espada para matulis, para maganda yung pagkakahumog ng espada na yan. Di ba? Hanggang sa maging final na, magandang espada na, pwede na siyang pumatay. O kaya diamond, palitan natin. Diamond. Ang diamond, nakikreate yan. High value na yan, napakamahal. Nakikreate yan sa high pressure. Ibig sabihin, kung hindi dadaan sa higher pressure yan, di naman magiging diamond yan. Diba? Parang tayo, hindi naman tayo magiging successful kung hindi natin pinagdaanan ng hirap. Diba? So lahat ng paghihirap na yan, merong kapalit. Okay? Balang araw, darating ang panahon, makukuha mo ang gusto mo. Basta, again, ang sinabi ko, meron kang goal, meron kang strategy, meron kang kinakapitan, si Lord, syempre, napaka-importante niya. Ano pa? Yun, yung mga yun. And then, next sentence na explain natin, failure isn't always the end. It's often the adjustment point before the breakthrough. Ayun, so hindi naman, kasi, ang failure, never magiging katapusan yan unless iisipin mo na yun ang katapusan. So, kung magpapadala sa pagka-down mo na bumagsak ka o na failure ka, wala ka talagang pupuntahan. Kaya huwag tayo magpo-focus doon. Ang focus natin, ano yung susunod na gagawin mo? Di naman importante na yung susunod na gagawin mo is mataas na kagad. Hindi. Pwede ka mag-umpisa ulit sa una. Ano ngayon? Kung kailangan mo mag-umpisa sa una, wala namang problema yun. Ang importante, malabas ka dun sa failure na yun, dun sa pagka-down mo na yun. Diba? So, failure is not always the end. Okay? And then, sabi niya dun sa part na it's often the adjustment point before the breakthrough. Ayun. So, usually, bago mo makuha yung success, yung adjustment mo, andoon. Yung paano, alam mo yung sinasabi dun sa TikTok na bigla kang sumakses.
Iniisip mo pa lang, sumakses ka na, pero hindi ka pa sumakses. Step by step. O, di ba? Sabi ng babae, ganon. O, nasa trend yun, guys. Yun, yung tipong sa isip mo pa lang, huwag ka magpapadown. Okay? Isipin mo kagad kung anong gagawin mo. Okay lang yung yung ina-acknowledge. Tawagin natin ina-acknowledge yung failure o yung downness o yung depression, yung maliit na depression time na yon. Okay na ina-acknowledge yun kasi doon tayo natututunan. Kapag naka-experience kayo ng gano'n, na failure o downness or depression, isipin nyo, bakit ka nagkaganon? Siyempre, pag naisip mo ngayon na bakit ka nagkaganon, siyempre mag-adjust ka sa sarili mo. Diba? O, dun sa part na yon, na-skip mo na yung failure, breakthrough na yon. Diba? Pag dun sa part na yun, nag-breakthrough ka, ayun na, sunod-sunod na yung step mo, anong gagawin mo? Para ma-achieve mo yung goal mo, mag-set ka na ng another goal mo. Yun ang sinasabing success. Dun sa part na ma-lift nyo yung sarili nyo coming from failure, that's a success already. One step success. Diba? That's a big success na. Yung one step success na yun, napakalaki ng bagay na. Okay? Kasi maraming tao ang nada-down. Maraming tao ang pag na-experience ng failure, hindi na makatayo. Pag minsan kailangan nila ng konting push, kailangan konting ng support. Kung wala man silang makuhang support, ang isang bagay na hindi nawawala, si Lord. Kakapitan niyo si Lord. Kilalanin niyo si Lord, na parati siya nandyan, hindi kayo mawawala. Okay? So, hanggang dito na lang tong vlog na to. Hopefully nagustuhin nyo, guys. Yep. Nasa batch recording tayo ngayon. So, this is the third video that I'm creating. I'll be moving to the fourth video now. Kaya, thank you so much, guys. Watch my videos. Bye!